So, goodbye Pinas. Ayan. Let's go. Bye-bye Melo. Love Melo. Love Melo. Love Melo. Ayan, love you. Bye-bye. Bye-bye. Ihag mo ako kay Nice pagdating mo. Surprise! Surprise! Sige na. Nakuha lahat ng isa? Yung Tatlo. ano? Tatlo na. Sige na, sumakay na kayo. Ihag mo daw sila. Bye! Ay, punta na bakit sa... Bye Philippines. Ano yan, kahit saan na tayo dyan. Ganda. Pacheck mo nga yung tali. Ay, naputol. Nasobrahan ko siguro sa higpit. Sumayad? Sira. Tinali mo na? Hindi may tatali. Yung kahoy na naputo. Luwag na. Inaantay kong mag-open yung check-in. So, 12 daw mag-open. Kaya waiting ako dito. Ako na una sa pila. $12:30 na ng madaling araw. Hindi pa nag-open yung sa check-in. So, ako'y antoks na. Matutulog na lang talaga ako sa aeroplano. Bye-bye, Bengay Vlog! Taipei, let's go! So, ayun na nga, Mari ko. Nakalusot na ako sa immigration. Kaya, happy na. Yung mga luggage ko, okay naman. Nakalusot. So, ayun. Thank you, Lord. China Airlines. Ayan. Maliit siya compare sa sa Emirates. 3:35 ang flight ko. Let's go. 8:16. So, ayan. Papasok na ako sa plane. This is it, Pansit, mga mare. Ayan. Papunta na ako ng Taipei. Tapos, take over ako doon ng 3 hours and 10 minutes. Ayan. Punta na ako ng papuntang Heathrow, London. Good morning, dear passengers. Your captain speaking from Nordic. First time ko nga lang mag-travel mag-isa, mga mare. Dahil pa nagta-travel kasi ako, may mga kasama ako. Last time nga kasama ko si nanay. Sobrang biglaan lang talaga yung punta ko na to. Alam mo yung walang plano, as in wala. At sobrang bilis nga lang din ng pag-apply ko. Almost 1 week nga lang ay dumating na yung visa ko. Halos wala nakakaalam ng pag-apply ko na to, mga mare. Pati yung ate ko at yung pamangkin ko ay walang kaalam-alam. In short, ipaprank namin sila. Yung kapatid ko ang si Beth ang nag-ayos ng mga papel ko. Kaya kung natatandaan nyo, yung vlog ko na nanguha na ako ng NBI, yun na yun, dire-diretso na. Sobrang bilis lang talaga ng pag-apply ko. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin talaga mag-sinkin sa akin na nandito na ako sa UK. Iniwasan ko talaga yung weather sa Pilipinas. Charis! Touchdown, Taipei! So, ayun, andito na ako ngayon sa Taipei. Mag-wait ako ng 3 hours and 10 minutes papuntang Heathrow, London. So, ayun. Konting oras na lang din. Matagal pa. 16 hours pa. Nakabook na yung flight ko February 5, Emirates Airlines. Ang layover nun ay sa Dubai. Dahil nadama yung airport sa gera, kinancel namin yung flight ko. Shoota, I cannot na may stranded doon. Kaya ni-refund na lang ng kapatid ko yung ticket at naghanap ng ibang airlines. China Airlines yung nahanap niya at Diyos ko, mas mahal pa. Nung una, Turkish Airlines yung nakita pero grabe ang bilis maubos ng seat. Dahil sa dami na nag-cancel ng flight sa Emirates, naglipatan sila. Kaya buti na lang talaga may nahanap agad yung kapatid ko. 16 hours nga ang biyahe ko from
Taipei to London. Ang sakit sa wet packs nun. Kumain, matulog, manood ng TV at kumain lang ulit ang ginawa ko. Makakapag-inat lang ako pag magto-toilet ako. Pero mas okay na yun kaysa madaming layover. Dahil nung nasa Taipei ako, medyo naligaw ako. Lakasan lang talaga ng loob mga mare pag nagta-travel mag-isa. Basta kayang-kaya mong lagpasan yung immigration. Hindi ko nga masyadong bet yung mga food sa China Airlines. Ibang-iba sa Emirates. Sa Emirates, pag nag-request ka ng cup noodles, meron. Sa China Airlines, wala daw. At nakakasad mga mare, wala akong naiiuwing mga kumot. Meron din naman silang kumot, kaso hindi ko bet. Tsaka na lang ako kukuha kapag pauwi na ako. Na-miss ko nga si nanay sa ganitong travel ko. Dapat kasi talaga kasama siya. Pero ang hirap talaga niyang pilitin. Kawawa daw yung mga aso at pusa. Nung nakaraang alis kasi namin, pati yung bahay nasira. Yung sa may bandang Kisame, ganun ata kasi kapag walang nakatira sa bahay. Kaya sabi niya, hindi na nga daw muna siya sasama. Sumasakit nga din daw yung paa niya pag malamig. O diba, ang daming dahilan para hindi makapunta ng UK. Ako naman, hanggat may magi-sponsor, go lang. Hanggat kaya pa ng tuhod, sige lang. Kasi sa panahon ngayon, sobrang iksi na ng buhay. Hindi natin alam kung kailan babawiin to. Kaya gawin nating masaya at pasayahan na lang ng buhay ngayon. Kahit wala nang masyadong pera, basta healthy tayo. Ikukwento ko pala sa inyo kung ano nangyari sa bagahe ko. Sobrang dami ng tanong sa akin sa immigration pero nakaya ko naman. Naintindihan naman nila yung mga pinagsasabi ko. Hindi nga ako na-offload pero yung bagahe ko na-offload, shoota. Sobrang na-stress nga ako dahil yung isang maleta ko ay wala pa. Halos pagkain nga yung laman nun. At kailangan ngang kainin agad katulad ng gyros, hotdog, tupig, balot at siopaw. Mabuti na lang at pinadala din naman kinabukasan. So ayan, nakatagpos na ako sa immigration. Claiming na ako ng mga baggage ko. Nag-aantay na sila sis Beth sa labas. Oh my God, nakakaba sa immigration talaga. Ay, thank you Lord, thank you Lord.